Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Girlie L. Espinoza at sa araw na ito ay aking ipapakita at ipapaliwanag ang tungkol sa mga panitikan sa Rehiyon 7 na mas kilala bilang Central Visayas. Ang panitikan ay kaluluwa ng isang rehiyon. Dito natin makikita ang kanilang kultura, paniniwala at paraan ng pamumuhay. Kaya't halina't samahan ninyo akong tuklasin ang mayamang panitikang nagmula sa puso ng Pilipinas. Ang Rehiyon 7 ay binubuo ng 4 na pangunahing lalawigan. Ito ay ang Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor. Ang mga mamamayan dito ay tinatawag na Bisaya o Cebuano at ang kanilang wika ay Binisaya o Cebuano. Ang rehiyong ito ay kilala sa mga magagandang tanawin, masisipag na tao at higit sa lahat sa kanilang mga panitikan na nagbibigay buhay sa kasaysayan ng Visayas. Isa sa mga pinakamatandang anyo ng panitikan ay ang alamat. Ang mga alamat ay ang mga kwento tungkol sa pinagmula ng isang bagay, lugar o pangyayari. Sa Rehiyon 7, marami tayong mga tanyag na alamat tulad ng una ay ang alamat ni Maria Cacao mula sa Cebu. Ito ay tungkol sa isang diwata ng kabundukan ng Lantoy na may gintong bangka at nagbibigay ng biyaya sa mga tao. Pangalawa ay ang alamat ng Bulkang Kanlaon sa Negros Oriental. Ito ay nagpapakita ng kwento ng isang diwata at ng isang prinsipe na naging simbolo ng pag-ibig at sakripisyo. Pangatlo ay ang alamat ng Bohol. Ipinapaliwanag ang pinagmula ng pangalan ng lalawigan mula sa punong kahoy na tinatawag na Bool. Ang mga alamat na ito ay nagpapakita ng malalim na imahinasyon at pananampalataya ng mga Bisaya. Ang epiko ay mahabang tula o salaysay na kadalasang tumatalakay sa kabayanihan at mahiwagang pakikipagsapalaran. Sa Central Visayas, ang pinakataniyag na epiko ay ang Hinilawod na nagmula sa mga panig ng Iloilo, Panay at Negros. Ito ay nagsasalaysay ng buhay ng 3 magkakapatid na bayani, sina Labaw Dunggon, Humadapnon at Dumalapdap. Ang epikong ito ay puno ng mahika, pakikipaglaban at kabayanihan na sumasalamin sa katapangan at paniniwala ng mga sinaunang Bisaya. Isa pa sa yaman ng Rehiyon 7 ay ang kanilang mga awiting bayan. Ito ang mga kantang ginagamit ng mga ninuno sa pagpapahayag ng damdamin, kwento at tradisyon. Ilan sa mga kilalang awitin ay ang una, ang Matod Nila, isang awitin ng pag-ibig na madalas tawaging puso ng Cebuano music. Pangalawa ay ang Rosas Pandan, masiglang awit tungkol sa isang magandang dalagang hinahangaan ng lahat. Pangatlo ay ang Usahay. Ito ay isang malungkot na awitin tungkol sa pag-ibig na hindi sigurado kung totoo o panaginip. Ang mga kantang ito ay hindi lang basta musika. Ito ay damdamin ng mga Bisaya na ipinamana sa bawat henerasyon. Sa maikling kwento, ang Rehiyon 7 ay nagbigay ng malaking ambag sa panitikang Pilipino. Kilala si Marcel Navarra bilang ama ng modernong Cebuano short story. Isa sa kanyang taniyag na akda ay si Mameng, na naglalarawan ng karaniwang buhay ng mga tao sa Visayas, puno ng kababaang loob, sakripisyo at pag-asa. Sa pamamagitan ng kanyang mga kwento na ipapakita ang tunay na kalagayan ng mga Bisaya sa lipunan. Ang balak ay ang tawag sa tula ng mga Cebuano. Ito ay binibigkas sa paraang may tugma at sukat at madalas ay tungkol sa pag-ibig, kalikasan o karanasan sa buhay.
Isang halimbawa ng balak ay ang tulang sa kasing-kasing ko na nagpapahayag ng tapat na damdamin. Mayroon ding mga tulang relihiyoso na tinatawag na pasyon sa Binisaya na ginagamit noong panahon ng mga Kastila. Ang panulaan sa rehiyon ay patunay ng kahusayan ng mga Bisaya sa paggamit ng salita at damdamin. Ang mga dula o pagtatanghal ay bahagi rin ng panitikan sa Rehiyon 7. Sa Cebu, tanyag ang linambay, isang tradisyonal na dula na may kasamang awitan, sayawan at moral na aral. Sa Bohol naman, isinasagawa ang sarswela, na karaniwang tungkol sa pag-ibig, pamilya at mga isyong panlipunan. Ang mga dulang ito ay hindi lamang libangan, kundi paraan upang maipakita ang kulturang Bisaya sa entablado. Maraming manunulat mula sa Rehiyon 7 ang nag-ambag sa panitikang Pilipino. Una, si Marcel Navarra. Siya ay kinikilala bilang ama ng modernong Cebuano short story. Pangalawa, Sir Ernesto Lariosa, isang makata at manunulat ng mga kwento at tula sa Cebuano. Pangatlo ay si Simeon Dumdum Jr., isang kilalang makata at hukom. Iyon lamang ang panitikan para sa Rehiyon 7. Maraming salamat sa pakikinig at magandang araw.